May tatlo akong kwento, tatlong insidente, tatlong nakakabagabag na pangyayari. Mag-umpisa tayo sa taon-taong sakunang bumabalot, di lamang sa probinsya, maging sa malaking siyudad ng Kamaynilaan. Kada habagat, ang buong Pilipinas ay naghahanda para sa pagdating nila. Mga kaaway na di mo naririnig, mas maliliit pa sa alikabok, pero sapat para bumago ng buhay. Hindi tulad ng halimaw na kumakatok sa pinto, hindi mo alam kung gaano kalala ang epekto hanggang huli na. Habang humihina ka, parang unting-unting inuubos ng malamig na anino ang lakas mo at wala ka nang magawa kundi maramdaman ang bawat tibok na bumabagal. Tulad na lamang ng nangyari sa aming kapitbahay, siya ay isang teenager na nag-aaral sa kolehiyo. Isang taon na lamang ay gagraduate na siya. Ngunit siya ay nagkasakit. Sobrang taas ang kanyang lagnat. Isang linggo ang lilipas at di makumpirma ng mga doktor kung ano ang sanhi. Maya-maya pa ay magdurugo ang kanyang ilong, gilagid at pati ang kanyang dumi ay may dugo na din. Nangingitim na siya at humihiyaw sa magulang niyang tulungan siya. Ayaw pa niyang mamatay. Pero huli na nang malaman nila, ito pala ay dengue. Ang sakit parang bulong, isang kagat lang ng lamok at may sumpa ka nang dadalhin sa loob ng iyong dugo. Ang pangalawa kong kwento ay ngayon taon lamang nangyari. Noong ika-12 ng Hulyo, 4 na buwan lamang makalipas, nagkagulo ang bayan ng Sibalom sa Antique nang itakbo ang 200 estudyante sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital. Mga nagsusuka ito, nahihilo at nananakitan siyan. Ang mga sintomas agad na napag-alamanan ng doktor at nakumpirmang laso ang sanhi, kung kaya ang mga kawawang mga bata ay isinugod sa kanila. Solusyon para mapugso ang dengue, naging lason na para bagang ganti ng mga peste. Ang huli kong kwento ay nangyari mga humigit kumulang 13 taon na ang lumipas. Hulyo din nangyari ang insidente na nagdala ng takot di lamang sa Asia pero sa buong mundo. Panahon muli ng habagat nang lumipad ang magkapatid na si Naomi Bellonier at Audrey Bellonier sa Phi Phi Island, isang tanyag na tourist spot sa Thailand. Mga tubong Quebec, Canada ang magkapatid, parehong college students at nasa isang buwang bakasyon para ipagdiwang ang katapusan ng school year. Ang gaganda ng mga pictures nila, masasaya, kaya di naisip ng magulang na 3 araw lumipas, ang 2 nilang dalaga ay matatagpuan sa kanilang kama, nakabalot sa kumot, hindi gumagalaw at napapalibutan ng suka. 12 hanggang 20 oras ng patay. Kinaunahan, inaakala nilang namatay ang magkapatid sanhi ng pagkalason sa alak. Pero napansin ng pulisya na may tuyong dugo sa gilagid at ilalim ng kuko ng magkapatid.
Hindi tumutugma ang ebidensya. Wala rin palatandaan ng gulo o sapilitang pagpasok. Nang inotopsiya at tinoxicology investigation ang mga labi ng dalawa, natanto ng mga investigador na DEET poisoning ang kinamatay ng mga dalaga. Ito ay pinatibay din ng dalawang nakaibigang turista ng magkapatid. Nang imbestigahan ng pulisya kung sino ang mga huling nakasama ng magkapatid, natuntunan nila ang dalawang Braziliano. Ang dalawang ito ay nag-alay ng kanilang ulat ng mga pangyayari ng gabing bago namatay ang dalawang dalaga. Sinabi nilang umiinom silang apat ng sikat na Thailand drink na tinatawag na bucket. Ito ay inuming popular at mabibili lang sa Thailand. Naisamulat din nila na medyo masama nga daw ang pakiramdam ng magkapatid nung tanungin kung ano ang kondisyon ni Noemi at Audrey nang iwan nila ang magkapatid. Naisip nila ito ay sanhi ng mga iniinom nilang mga alkohol. Sinabi din ng dalawang Braziliano na sila din daw ay masama ang pakiramdam ng 2 araw pagka-uwi nila. Hindi sila makabangon sa kama at minsan pa ay nagsusuka. Naisip nila baka dahil lang sa pagod. Pero ngayong nalaman nilang namatay ang dalawang dalaga, naisip nilang di pangkaraniwang pagod at sama ng pakiramdam ang dinanas nila pagka-uwi. Pero ang nakakapagtaka, bakit ang mga babae lang ang namatay? Inuwi ang dalawang bangkay sa Canada at doon itinuloy ang investigasyon. Wala silang nakitang ibang lason, DEET poison pa din ang may sala. Pero imposibleng nainom nila ito at imposibleng pinainom ito sa kanila. Madaming misteryong bumalot sa investigasyon. Kaya nagsaliksik pa ang mga investigador ng mas malalim at ang natuklasan, isang nakakatakot na ebidensya. Hindi lang pala si Noemi at Audrey ang mga turistang namatay sa gantong paraan. Mula 2009 hanggang 2015, higit 12 turista ang natagpuang patay sa halos pare-parehong sitwasyon. Pinaghihinalaan ay lason pa rin ang dahilan, pero hindi pagkain o ang bakit na ininom. Ang lason ay sumisira sa blood vessels. Nagpapaliwanag din sa dugo sa gilid ng mga kuko at gilagid ng mga babae at nawawala ang bakas pagkatapos ng kamatayan. Ang nadiskubre na investigador na ang may sala ay halintulad sa nangyari sa 200 estudyante sa Antique nitong taon lamang. At tulad ng mga estudyante, nabuhay ang dalawang Braziliano dahil hindi sila nahiga sa lason na naglalaman ng DEET o lason ng insecticide. Ang paraan ng hotel sa pagpatay sa peste ay pag-spray sa mismong bedsheet ng pesticide. Basa sa DEET poison ang kama, basa din ito sa phosphine gas. Patay ang mga peste, patay din ang tao. Illegal ito, hindi ito dapat gawin kahit saan.